day mga ka-agri. 33 days after nung harvest natin, ano na ang itsura ng ating ratoon. Tara, tingnan natin. Let's go! Ka-agri, ito na yung ating ratoons. 33 days after nung harvest natin ng main crop, no? So ganito na ang itsura nung ating ratoons. Ayan. Makikita mo ka-agri, nasa ano na siya, yung nakalabas na yung kanyang mga bunga dun sa pinaka main ratoon. So kung ilan yung puno na pinutol, ganun din karami yung bunga ng ratoon. So, ano, kaya lang 1/3 to 2/3 na lang ng length ng main crop yung ratoon. Hindi na kasing haba ka-agri. No, so kung bibilangin natin yung butil, mas kokonti na yung kanyang mga butil, no? Tapos makikita natin may yung mga naidapa dahil nadaanan ng gulong ng harvester, hindi kasabay ng pagbubunga lahat, no? Mas nadidelay yon yung naidapa. So kaya ka-agri, may ilang tips tayo sa susunod na pagraraton kung kayo ay magraraton para mas maging maganda yung inyong sangang buko, no? O yung sa Ilocano ay sa gibo, no? So tingnan mo ka-agri, may aanihin ulit dito. Sabi sa libro, kayang umani ng 20 to 50% ng main crop. So kung halimbawa kagaya nitong sa akin ay mahina yung ani nung nakaraan, 200 kabans lang, no? Nag-expect lang tayo dito ng 40 to 100 kabans. Nandoon lang sa range na yon, no, ang ating aanihin dito sa ratoon. Pero kung medyo maganda sana ang presyo ng palay, ano, significant din sana yung ani natin na yon, no. Pero anyway ka-agri, ilang mga mabilis lang na tips kapag tayo ay magraratoon. Una, anihin natin 1 week before yung full maturity nung ating main crop, no? So doon sa 1 week na yon, berde pa yung ating puno, no? Pangalawa, huwag nating pababayaan, siguro mga 2 weeks lang before i-harvest, yung pagpapatuyo ng ating bukid o pagpapakawala ng tubig, no, para ma-retain pa rin yung moisture, pero hindi naman siya malambot, no? So nasa katamtaman lang yung moisture ng lupa, no? Tapos 6 days after ng pagraraton, magpapasok na ng tubig, tapos maglagay na lang fertilizer. Yung fertilizer is kagaya lang ng basal application natin sa main crop, ka-agri. Kung ilan yung nilalagay mo sa basal application, ganun lang yung ilagay mo doon sa ratooning. So yun ka-agri, yun lang naman yung pinaka critical doon. Gaganda na yung palay para sa sasangang buko, no? At alagaan mo na lang ka-agri pag lumabas na yung mga bunga. So ito naman ay inaani mga kagaya nito 33 days. Siguro ito mga 2 to 3 weeks pa ay pwede nang anihin ka-agri. Ayan, no? So papasok ang mga kalahati lang nung duration nung main crop mo, meron ka na namang aanihin sa ratoon. So and then siguro mas maganda ka-agri, mas maiksi yung putol, kasi nakita ko mas maganda yung pagraraton pag medyo maiksi. Although sabi sa literature ay wala namang kaso yung height, no, nung pagputol kapag nagraraton. Yung iba kasi kagaya sa Salibu ratooning sa Indonesia ay mababa, no? Kagaya din sa Japan, pag pinanood mo yung Yamamoto farmer ka-agri, yung sa vlog niya, maganda ka-agri, walang pantay-pantay, parang main crop din yung kanilang sangang buko doon, no? So yung ka-agri, tapos siguro maganda rin alagaan natin doon sa insect o yung pest management, ano. Mas maganda kung sabay-sabay kayo ng mga katabi mo na magraratoon, no, para naka-spread pa rin
yung mga pest, ano. So kagaya nito, napakaraming mga alitangya, ka-agri. Ayun, oh. Pero hindi naman amoy alitangya dito sa loob, no. So yan, ka-agri, no. Ang mga advantages nito, ka-agri, mas productive yung lupa mo, at saka meron kang additional na income aside from yung regular croppings lang ng iyong bukid, no. So yun, ka-agri, maraming salamat sa iyong pagtutok, at tapusin natin ito hanggang sa tayo ay maka-harvest. Ilang kaya ang ating aanihin? Maganda kaya? So abangan, ka-agri, ang ating susunod na episode sa ating RC604 Rice Ratoon Series. Ito na po ang ating 33 days after harvest. Salamat, ka-agri. Bye bye. Ito na nga pala, ka-agri, yung ating mga munggo. Yan, 33 days after, no, meron na mga natatanaw. Ayun, nakakalat na sila. Ayun. Ayan, medyo malalaki na rin sila, ka-agri, kasabay ng ating ratoon, no. Pero manual lang nating i-harvest yan, ka-agri. Sana maibalik yung 10 kilos natin na isinabog dito, no. So bawi puhunan, mataba naman ang lupa, di ba? So kasi may mga nitrogen fixing bacteria sa ugat ng mga leguminous plants, kaya tayo naglalagay, ka-agri, ng mga munggo, no, sa ating pagkatapos nating mag-harvest, para po may nitrogen fixing bacteria na mailagay dito sa ating lupa. Ayan na, dami. Ayan. Sinubugan lang natin ito, ka-agri, ng 10 kilos ng buto. 10 kilos sa luwang na 2.5 hectares. So imagine mo kung gaano ka dalang yung ating munggo, ano, ka-agri. 10 kilos in 2.5 hectares. Dapat yun, ka-agri, 25 kilos sa 2.5 hectares, no? O yun, salamat, ka-agri. Bye bye.